We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Nagkapirang commuter da isubuot na impormaran kan pagpuon ngunya na aldaw kan rerouting kan mga PUV na rutang partido area Rinconada asin probinsya nin Albay. Information sign asin loading and unloading area sa mga crossing kan Del Rosario Almeda Highway pigaadalan kan PSO na pakarayon. Uyan report ni Chris Novello. Mga pasaherong ribong, mga naghahalat ng malulunadang PUV sa gilid kan Tinampo, mga PUV na nagpupumirit na makaagi sa National Highway na sakop kan Concepcion Grande asin Pequeña. Pirasan ini sa mga nag-eksena sa pagpupuon ngunya na aldaw, kan rerouting kan mga PUV na rutang eastbound, palaog asin paluwas kan siyudad ni Naga. Mapa estudyante nagtatrabaho para rin nagrangay na doble sa pamasay asin tarde sa trabaho asin eskwela. Medyo madodoble po. Para kami para paano, may trabaho, paano itong mga mayong trabaho. Hassle kasi we do not inform. Pero okay lang for now. Nabalitaan ko pero hindi ko na today na pala yun. Susug sa Public Safety Office, smooth man ang rerouting kan mga PUV alagad. Aminado ining, naigayon na i-diseminar urog na sa mga pasahero, ang pagpupuon kan rerouting ngunya na aldaw. May mga nalilito pa pero may mga enforcers man po kita. Haloy na po baga kaya talaga iyan na digdi talaga dapat sinda sa Almeda mag-agi sa mga truck sa kasi mga biyaheng eastbound. Hanggang dahil sinda natutuod, di ko po kita digdiyo. Nakaipuhan yan. Mayorya man kan mga jeep kung sain-sain nagpabaraba nin mga pasahero kung kaya pigaadalan na kan PSO na mag-establisar ning loading asin unloading bay kan mga pasahero. Makaagman ini nin information sign dapit sa rerouting kan mga PUV. Magiling po sir, kaag di pinaagi sa Almeda. Yun po yan. Si sir, si Kita. Mababawasan sir. Rodo na lang maabot. Sa tansyakan mga otoridad, posibleng abuton nin pirang simana antes matuodan mga pasahero asin PUV sa pag-agi sa Almeda Highway. Maut kaya akan mga otoridad na matuodan mga pasahero na maglunad sa terminal basa sa ordinansang naipasar taon pang 2014. Ang mga eastbound na biyahe ay ang mga rutang partido area, Rinconada asin probinsya ning Albay. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Saro sa mga sospek na nasa likod kan nako ang anum na kalansay sa Libon Albay kan taong 2022, napasakamot na kan NBI. Sentimiento kan pamilya kan duwang biktimang taga Minalaba, Camarines Sur sa progresong ini sa kaso. Tutukan sa report ni Jessica Calinog. Enero 30, 2024, kan ipresentar sa publiko ka National Bureau of Investigation ang saro sa mga most wanted person sa Bicol Region na sa indanang naarestar sa joint operation kan NBI Bicol asin Laguna District Office kan Enero 29. Ini si Ruel Cabrillas. Saro sa mga pigtutukdong nasa likod kan panggagadan sa anum na personang kalansay na kan nakalot sa Libon Albay bulanin Hunyo 2022. Subject Cabrillas was allegedly responsible in the killing of Gilbert Quinzon and Glenn Quinzon, who went missing on June 6, 2021. Cabrillas is likewise linked to the hacking and beheading of victims Nevin Ansay and Marlon Ansay. Cabrillas is alleged to be a member of Gilbert Concepcion's group. Sigun pa sa opisyal, ang Concepcion Criminal Group subuot ang suspetsado sa panggagadan sa poko mas o menos 30 pang mga police assets sa Libon Albay. Kasong kidnapping with murder ang pigaatubangon niya ni Cabrillas. Para sa pamilya Ansay, ang progresong ini sa kaso nakabawas-bawas sa kulugkan buot na dinara sa indang pamilya. Pero po daw po pirang tamayo man na talaga to ninda mabuhay.
Ampig-ampig, urihan po nindang pamilya, dakulaon po, baga anong po ang inaataman ko magpapo. Kaya po, dahil po talaga ko nakaka-recover hanggang sa ngunyan po. Magulugon po talaga ang buot ko. Mayo man nga ni daanin ibang choice kundi an magpadagos. Sigun sa agom ni Marlon, maog masindang madangog ang pagkakadakop sa saro sa mga sospek sa panggagadan sa iyang agom. Alagad garo nagbalik daan, gabos na kulog na dinarakan nangyari. Sabi ko po nga ni, dawa, pera pang buhay mawara sa inda, dainan ninda matutumbasan si mga badangat ming nawara. Lalo po may mga aki kami, nasaraal daw, hinahanap ang ama ninda. An sa indang pangadjion ngunyan, day naman lugod mangyari pa sa iba, an nangyari sa saindang pamilya. An NBI Bicol, padagos man subuot an espuerso, nganing masusug an grupo na pigkakabalihan ni Cabrillas. Pangapodan kan ahensya, an tabang kan publiko, asin kan mga politiko. Kung nakita nyo yung mga membro nito, mag-report lang kayo sa amin para makuha natin, para matapos na rin sila. Kasi kung hanggang nandyan sila, hindi matatapos ang problema sa Albay, lalo na rin sa Libon. At lalo rin sa Region 5 and Region 4, kasi ang tawag nila Region 4. Huwag matakot, magtulungan. Yun lang po. Kasi kung di natin ito tatapusin, marami pang magiging biktima. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Faulty electrical wiring pigihiling na rason kan BFP Naga sa nagbungkaras na kasulo sa sarong unit nin condominium sa Naga City kasubagong aga. BFP Naga aminadong luma na ang ginagamit na ladder na dai na subuot kayang abuton ang nagdadakol na high-rise building sa syudad. Tutukan sa report ni Chris Novello. Ini ang aktual na pagresponde kan mga personahe kan BFP Naga City Central Fire Station sa nagbungkaras na kasulo sa sarong unit sa 5th floor kan sarong condominium unit sa Naga City. Nakalaga na sa nasubot ang pirang residente sa lugar, huli kan pagburtukan kan mga wires sa nasusulong unit. May nadang kaming itong gakubaga nagwe-welding ang tanog. Pagtingag ko, nakahiling na ko ng pula na nag-aarab-adab na ang kalayo. Pero ano man lang, bako man kakusugi. Maswerteng mayo pang nag-uukupa sa nasambitan ng unit asin mga pagtaraid kaini. Dahil naman ini naglako pa sa mga pagtaraid na kwarto kan edipisyo. Sa ngunyan pigarampaan kantidad kan danyos na pigwalat kan insidente. Pasabi electrical siya. Kasi itong linya duman sa luwas, mostly si Pen ito bagagaro. Pig-embed ninda duman sa may kahon, kinahon ninda si itong wire kang mga electrical eh. Tapos si mga cable. Dinhuli ta high-rise building aminado ang mga otoridad na sarin sa mga naging angat sa saindang pagpalsok sa kalayo. Luma naman kaya ang ladder na gamit kan BFP Naga na pirang dekada naman subot na ginagamit. Dahil nasubot kay ini kayang abuton ang mga high-rise building sa syudad. Kaya naghagad naman sintaning tabang sa DILG asin LGU Naga City. Actually may request na yan. May mga kuya na siya, may mga high-rise na talagang Naga. Kaya nagkukain kami na nag-request na kami na magkaigwa ng digdi ladder. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Presyo kan LPG liwat na nagmahal ngunya na bulan nin Pebrero. Paglangkaw kan presyo kan LPG, taon-taon subuot na nangyayari sigun sa Department of Energy. Kung taano, aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, epektibo ngunyan na aldaw, Pebrero 1, nasa 70 sentimo hasta piso na dagdag sa presyo kan kada kilo nin LPG, depende iyan sa brand. Sigun sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang malipot na panahon asin halangkaw na demand kaini sa Northern Hemisphere countries tuyong bulan nin Setyembre hasta Marso. Iyuman ang rason kan mahal na presyo kaini sa Pilipinas sa parehong durasyon. Turing ang pigagamit ninda Julius sa pagpapalumoy kan mga karne. Alagad sa pagluto kan iba pang mga putahe, urog naan mga pahabol na luto sa saindang kakanan, LPG naan sa indang gamit. Sa sarong aldaw, sarong 11 kilos na LPG tank man, an sa indang nauubos. 996 pesos ang bakal ninda kada tangke kainikan Enero. Ngunya na Pebrero, may dagdag presyo na naman sa kada kilo kaini. Kaya baka kaipuhanon daan nindang magdagdag presyo man sa kada takad nin panira. Mas okay da ini kaysa bawasan ang serving. Ang takad ko ngunyang kang karne, 60 lang. Tapos kung halimbawa ngayon, pwede maging 65 ang kuyang kayan. Tapos ang kinala, siyempre mataas man yan. Gabos mataas yan.
Si Roldan, regular customer naman ni Julius. Digdi siya nagpapamahaw urual daw antes na maglaog sa trabaho. Mayo man daanin problema sa iya kung magmahal ang mga pagkakandigdi. Okay man po ang ano niya. Tapos pangadwa, si lasa, okay. Kasi sabi nga ni, ano mo man ang kadakol na takad kung ang lasa malabsay. Ang pagmahal kan presyo kan LPG, taon-taon na nangyayari. Tuyong bulan iyanin Setyembre hasta Marso. Sigun sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang trend na ini, dara subuot kan winter time o malipot na panahon sa Northern Hemisphere kung sain halangkaw man ang demand din LPG na pigagamit sa pagpainit nin mga harong. Ganyan ho ang nangyayari for how many years hanggang March 2 yan na may kataasan ang price. Depende na ho kung every month magkanong increase pero may kataasan ho yan. Pagdating ho ng April hanggang September naman, mawawala ho ang grabing demand, magsa-summer time ho ang Northern Hemisphere countries, babalik ho ang price, pababa naman ho yan kasi masyado hong bababa ang demand. Sa ibong kaini, mayo man subot nin report na naresibi ang Energy Department na may problema sa supply kan mga produktong petrolyo ang mga petroleum exporting countries, siring na sanakan Middle East, Canada asin South America. Hinuli nga ni kita seasonal na paghiro sa presyo kan kada kilo ni na LPG, may man subuot ni magiginibo ang publiko kundi atubangon na sana talaga bulan-bulan na pagbabago sa presyo. Taon-taon arog talaga kaini ang nangyayaring adjustment sa international market. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Ma'am, kumusta sa feeling na at last tapos na ang January? Kaya pa kaya ang last 11 months of the year? Kaya po, kasi graduating pa ako, kakayanin ko po as a student. Feel ka kaya pa naman yung 11 months remaining since this end of January, kaka-begin pa lang ng second semester namin sa BISCAS. So, for the rest of the months, feeling ko, kaya pa naman i-push na matapos. Kaya pa naman ang beauty ko. Kaya pa man makasurvive. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nagkondusir nin tulong aldaw na training and seminar sa mga barangay agricultural extension workers ang Office of the Provincial Agriculturist kan probinsya nin Camarines Norte dapit sa Digital Agriculture. Anasambitan ng lakdang parte kan programa kan DA Agricultural Training Institute na nagpuon kan taong 2023. Obheto kaini na makasabay ang mga paraoma sa nagbabagong panahon kung sa indakula na ang nagiging papel kan digital gadgets urog na sa mas marikas na pagtataong solusyon sa mga problema sa sektor kan agrikultura. Kabali na digdi ang pagdeterminar sa klase kan duot, mga peste, sukol kan daga asin iba pa. Bukas man ang mga paraoma na makanuod sa mga makabagong teknolohiya na dakula subuot ang maitatabang sa saindang trabaho sa umahan. So ang training po natin ngayon ay patungkol po sa modernization. So yung paggamit po ng teknolohiya pagdating sa agriculture. So yung cellphone pala is pwede nating magamit patungkol po sa pagsasaka. Mga kapuso, nagtitinir na harani sa nasyon ang low pressure area na pirang aldaw ng pigmomonitor kan Pag-asa. Huring nanotaran ang LPA kasubagong aga sa rayong 195 kilometers southwest kan General Santos City. Sigun sa Pag-asa, hababa pa ang tsansa kaining maging bagyo, alagad may posibilidad ng maglaog sa PAR. En kaso man na madagos iyan, tulos sa naman ining maluwas nin PAR matapos ang pirang oras. Sa ngunyan, padagos na mapauran ang trough kan LPA sa Mindanao asin pirang parte kan Visayas. Kumparar kan mga nakalihis na aldaw, medyo nagluyaman ang duros amihan asin sa Luzon na sa naini nakakaapektar ngunyan. Sa Bicol Region, basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin mga warak-warak na uran sa Camarines Norte, Albay asin Sorsogon.
Posible man ang uran sa iba pang parte kan nasyon urog na sa Mindanao. Mientras tanto, ngunyan pong Pebrero, posibleng may sarong bagyo na mabilog o maglaog sa par sigun sa pag-asa. Sa mga araw kaining bulan, madalas na pigtutumbok kaini ang Visayas o Mindanao. Alaga din kasong day maglandfall, ma-recurve ini o malihis paparayo sa nasyon. Revised K-10 curriculum o matatag curriculum kan DepEd nakatalaang nang iimplementar sa enot na 35 mga eskwelahan sa nasyon. Ang sentimiento kan pirang mga paratukdo sa bagay na ini sa tuyang aramon sa report ni Jessica Kalinog. We will continue to make our curriculum relevant to produce competent and job-ready, active and responsible citizens of our country. We look forward to the nationwide phased implementation of the Matatag K-10 curriculum. Ang pigsaysay ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte, phase implementation kan Matatag K-10 curriculum, pupuunan na sa maabot na school year 2024 to 2025. Enot nagigibuhon ini sa 35 mga eskwelahan sa Pilipinas, alagadan Bicol Region, day pasubuot kabali digdi sigon sa DepEd Bicol. Dawa day pa ini pupuunan sa rehiyon. Nahihiling na subuot kan manhamiento kan San Juan National High School sa Libmanan, Camarines Sur. An maidadara ka ining kamarayan sa mga estudyante para tukdo asiniba pang stakeholders. Ipo-focus niya na sa basic education, hindi na yung parang bagang scattered. Pinaliit na lang, pinakonti na lang yung competencies from 11,000 to more or less 3,000 lang. So nakapokus ang mga bata. So pag nakapokus, there's always a mastery for that. Sa irarom kan matatag K-10 curriculum na piglansar kan Agosto 2023, pigbawasan kan Department of Education ang subjects na pag-aadalan kan mga estudyante sa kinder, grade 1, 4 asin 7, dangan matutok na sa fundamental skills. Siring kan literacy, numeracy asin socio-emotional skills, ilalaog man ang patriotism o debosyon sa nasyon. Sigun sa ahensya, obheto kan revised curriculum na ini natungkusan ang mga problemang nahiling ninda sa dating curriculum kan K-12 program. Sa teachers po siguro mas mapapadali yung aming trabaho kasi nga po focused na yung curriculum. Magiging decongested, meaning to say mababawasan na po yung learning competency na ituturo ng mga teachers. Ang pilot implementation sa 35 eskwelahan sa nasyon, matauman subuot ni reflection sa mga paratukdo sa rehiyon. Kung magayon, positibo o makakatabang mananggad ang matatag curriculum. Kung magin matrayumpo, sunod naman ining i-implementar sa ibang grade level sa masunod na mga school year. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ma'am, kumusta po sa pagmati na natapos naman giraray ang January? Okay man lang po. Para sa kuya, day man talaga halaba si January kasi kadakol kaming ginibo para sa bilang 4th year student po, kadakol kami inasikaso. Kaya feeling ko day man halaba si January. Pero kaya pa man po, ma'am, sinatatadang 11 months? Kaya pa po. Kakayanan. Sa ko kaya po, di ko man namati si pagkalawig kang busy sa trabaho. Dahil may mati na natapos na. Dahil may kaya na mararisa ang maghapon may dahil may pagkaagang malaw kami dahil mamati hapon na pala urulian na naman. Sa January talaga sabi ko garualuyon mo niya ng January. Pag February po naano ako sabi ko naku February na naman madaliw na naman ang bulan. Pero sa pagbungad lang kang taon pala na medyo hadoyan. Ayun po pag January po garuhaloy talaga. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Planong coastal road kan DPWH sa Bakakay, Albay, pigaandalan kan mga residente na makakaapektar sa mga beach, dangan sa kabuhayan kan pirang residente sa Banwaan. Uyan report ni Rosie Nieva.
An banwaan kan Bakakay ang pigmimirar como Black Sand Capital kan probinsya ni Albay. Saro man ini sa pigdadayong lugar kan mga turista. Alagad biglang nahandal ang mga beach owner asin mga residente kan banwaan sa pwedeng maging epekto kan plano kan DPWH na pagkonstruhir ning coastal road na maagi sa indang mga baybayon gikan sa Tiwi pasiring sa syudad ning Legazpi. Ginato subuot ng mga darakulang beach resort, restaurants, community beaches, pati mga kabuhayan kan mga parasira ang pwedeng maapektaran kaini. Parehas ko tayan sir, ikakarahay kang mga yaon digde, ta kung makaagang kikostal, masisipti man kami. Pero kung totooson, mas maray, mas ano kami kang arog kaini yung kwenta, yaon dig so kabuhayan me. Kaya sa paagi kan sangguni ang bayan, ipinaapod ang DPWH First Engineering District para sa sarong dialogo sa pagultanan ninda asin kan mga kapitan kan mga apektadong lugar. Alagad pinara kan DPWH ang paghandal kan publiko. Daiman subot basta aagihan kan proyekto ang mga beach asin igwa kaya nin issue sa right of way. May dati naman na coastal road ang DPWH poon sa Pier Can Bakakay, pasiring sa Malilipot Albay. Kaya para malikayan ang nasambitan ng beach area, malusot na sa nasinda sa provincial road. Alagad tinawan doon kan ahensya na daiman ninda ipipirit ang nasambitan ng proyekto, urog na kung igwa pagiraray ning malataw na issue o problema. Nagkaigwa ki magayon na resolution and this will also kumbaga give time for everybody na makapagpreparar ta magibo pa mas na feasibility study. Nagkasundo man ang duwang lado na magkaigwa giraray nin meeting nga ni maipresentar kan DPWH ang gabos na proyekto ninda para sa nasambitan ng banwaan. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Pigo-obligar na ngunyan kan lokal na gobyerno kan Catanduanes ang mga may sadiri asin operator kan mga desagwan o demakinang baroto na magsulot nin life jackets urog na kun nasa luwas na kan 1,000 meters gikan sa baybayon. Obheto kan lakdang na ini na masyerto ang seguridad kan mga lunad kan sarong baroto. Kun igwa subuot nin sulot na life vest, mas dakula ang tsansa na makasalbar ang sarong persona urog na kun makasabat nin emerhensya sa tahaw kan kadagatan. Basado sa ordinansa, pwedeng magmulta ang operator o may sadiri kan baroto nin 1,500 pesos sa kada pasahero na mayong life jacket. En kaso man na igwang mangyaring aksidente, igwang penalidad na 5,000 pesos o pagkakakulong nin haros sarong taon o discretion kan korte. Ang banwaan nin Virac, enot naman na nanaon nin nasa 760 na life jackets sa mga rehistradong parasira. Labiman ang pasasalamat kan mga benepisyaryo sa nasambitan ng tabang. Ito naman sa ating mga isda, ito naman binibigyan natin ng babala, lalo na dapat maging magmatsyag tayo sa panahon na titingnan natin na maigi. Pig-inaguraran na kan lokal na gobyerno kan Daet Camarines Norte ang 7 container van na pig-convert para maging isolation facility na magagamit man como balay silangan. Obheto kaini na magkaigwanin marhay na isolation facility, dawa mayo nanin na irirehistro na kaso nin COVID-19 sa banwaan. Ulitan nagpapadagos man ang drug clearing operation, masirbi man ining rehab facility o balay silangan para sa mga persons who use drugs o PWODs. Apwera kaini digdiman matinir ang community health emergency management staff na mamanehar sa pasilidad. Maski ang mga MDRR emergency and patient transport vehicle naka-standby man sa lugar para sa marikas na pagresponde sa anumang emerhensya. Ika-161 kompleanyo kan Bicolanong heroe na si Jose Maria Panganiban, pigrumdum sa Naga City asin Camarines Norte. Sa iyang mga naging kontribusyon sa rehiyon asin nasyon, importanteng mapag-adalan kan bagong henerasyon sigun sa National Historical Commission of the Philippines. Uyan report ni Chris Novello. Pigrurumdum ngunyan aldaw ni ka-171 birth anniversary kan Bicolanong heroe na si Jose Maria Panganiban sa Naga City ginibon aktibidad sa Naga City Central School 1 kung saan yaw nakatindugan sa duwang rebulto kan Bicolanong heroe. Nagkaigwa ng wreath laying ceremony as iba pang aktibidad araw kan papapahilin talento kan Rondalia Group kan nasambitan ng eskwelahan. Tubong Bicolano, namundag po siya sa Sangunyang Camarines Norte na, pero kay ito ambos Camarines, kaya saro po siyang tubong Camarinenses na pigrekonisar nationally bilang sarong
Hirowe po. Sa Camarines Norte kung sa inamundag ang Bicolanong Hirowe, naging espesyal ang naging selebrasyon kan komemorasyon kan 171 taong birth anniversary ni Panganiban. Pinunan na aktibidad sa pagining flag raising ceremony, wreath laying asin nagaiga ng halipot na programa sa Jumapa Convention Center para girumduman ng bagkan Hirowe na inapod na Avenger of Filipino Honor. Ang kanilang kagitingan nagtagumpay na ibalik ang demokrasya, nagkaroon ng kasarinlan ang mga Pilipino na alam kong ang layunin nila ay bigyan ng kalayaan ang ating mga ninuno para mayroong maipamana sa mga bagong at susunod na henerasyon. Ngunit malayo na ang narating ng ating bansa mula noong panahon ng Panganiban. Sa ngayon ay tinatamasa na natin ang mga karapatang ipinaglaban nila ng buong tapang. Hindi na tayo ang mga hamak na Indyo na tinatapak-tapakan ng dangal at tinuturing na mababaguri dahil lang sa kulay ng ating mga balat. Pebrero 1, 1873 kan pinangak si Panganiban. Sa kaito banwaan nin Mambulaw na sa presente. Iyon na ang banwaan kan Jose Panganiban. Kebanan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Pirang Kapuso stars nasa Los Angeles, California para sa Manila International Film Festival. Ang detalye sa report na ini. Nasa Los Angeles, California ang Pirang Kapuso stars tanganing mag-atindir sa Manila International Film Festival. Kabali dyan si Isabel Ortega como representante kan entry sa MMFF 2023 kan GMA Public Affairs and GMA Pictures na Firefly. Yaon man si Ding Dong Dantes para sa Firefly as in Rewind. Kay bana na ni Bapang nagbida sa iba pang MMFF entries, si Ringninda Beauty Gonzalez as in Eugene Domingo. Mas nagiinit pa ang mga eksena sa mga serye kan GMA Prime. Ngunyang Webes sa Love, Die, Repeat, dawa na isalbar na ni Angela si Bernard, yaon pa man giraray ang pauro-utro nindang problema. Asinan mabubuyagyag na huma sa relasyon nindang duwa. Antabayanan iyan sa Love, Die, Repeat, 8:50 p.m. sa GMA. Mientras tanto, sa Asawa ng Asawa Ko, hulita na paparani na si Christy kay Leon, may mga miyembro kan kalasag na makontradigdi. Mantang dagos na daw na makamove on si Jordan sa tabang ni Shaira, aramo niya na Chan 9:35 p.m. sa GMA Prime. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.